Kabanata 6561-6565. Malinaw, si Troy Quinlanlan ay puno ng pagkamuhi sa karapatan ni Harvey York na kunin ang posisyon na iyon. Maraming mga taong naroroon ay patuloy na tumatango, at lahat ay nagsabi na si Harvey York ay dapat na lumabas at magbitiw. Napangiti si Harvey York, ngunit sinabing, President Quinlanlan, ano na? 2 araw pa lang simula nang ma-promote ako sa trono, at ngayon ay kakanselahin ko na ang aking pangako. Ito ba ang tinatawag mong sincerity? Hindi gaanong nagbago ang ekspresyon ni Troy Quinlanlan, at dahan-dahan niyang sinabi sa sandaling ito, ikaw ang naging sanhi ng kaguluhan, at syempre kailangan mong managot. I promised to put you in that position, but I didn't promise that I will take responsibility for your mistakes. Hindi ko responsibilidad yan. Eksakto, may pagmamalaki rin ang mukha ni Ismael Abi sa mga oras na ito. Hindi ka pa opisyal na kumukuha ng posisyon, at ang ganitong uri ng bagay ay nangyayari. Bukod sa sisihin at pagbibitiw, ano pa ang magagawa mo? Hayaan mong patuloy kang gumawa ng gulo tulad nito, at sa lahat. Ang aming Great Country H Business Alliance ay babagsak. Malinaw, ito ang resulta na gustong makita ni Ismael Abi. Para sa kanya, hanggat tumabi si Harvey York, magkakaroon siya ng pagkakataong umakyat, at magagawa niya ang gawaing itinalaga ng Heijo Dragon King. Kayo naman, parang hindi masyadong maganda ang utak nyo. Napabuntong hininga si Harvey York sa puntong ito. Oo, ako ang gumawa ng gulo. Pero hindi ko sinabi, hindi ko kayang tapusin. Solusyon, may nataman ka, paano mo ito malulutas? May nagham. Hindi kaya sa tingin mo ang mga taga-isla ay puro mga asong dinidilaan. Kung binitawan mo ba ang kamay ni ito Mizuki, luluwag pa ba siya at dilaan ka? Walang pangako si Harvey York, isa lang ito Mizuki, isa lang niyo. Human, isang liuling group lang, at isang sect lang. Shinto, ano ba, ganun ba kayabang sa paningin mo? Tumawa si Ismael Abi, human lang, isang liuling group lang. Isang sekta lang ng Shinto. Ang hina mo magsalita, kung sinaktan mo si Human, sinasaktan mo ang mga maharlika ng bansang isla, sinasaktan mo ang liuling group, sinasaktan mo ang lahat ng malalaking chaebol sa isla ng bansa, at kung sinaktan mo ang sekta ng Shinto, sinasaktan mo ang mundo ng martial arts ng bansang isla. Katumbas mo na ngayon ang pananakit sa buong isla ng bansa. Nagpapanggap ka pa rin ba dito? Umiling din si Troy Quinlanlan at bumantong hininga sa pagkakataong ito. Siyempre alam niya na si Harvey York ay kinatawan din ng Great H Country Martial Alliance, ngunit paano ito? Sinasaktan ngayon ni Harvey York ang mga tao sa isla na bansa sa lahat ng aspeto ng politika, negosyo at martial arts. Sa kasong ito, maaari bang baligtarin ang langit? Sa kasalukuyang sitwasyon, hindi kalabisan na sabihin na si Harvey York ay isang pampublikong kaaway ng islang bansa. Harvey York, hindi mo alam kung anong pagkakamali mo. Nagpapanggap pa rin dito. Tinutuya ni Ismael Abi at ng iba pa si Harvey York. Sasabihin ba natin na hindi mo alam kung gaano kahaba ang mukha mo? O hindi ka marunong sumulat ng mga patay na salita? Hindi pinansin ni Harvey York ang mga sigaw ni Ismael Abi, ngunit tumingin sa kanyang relo at mahinang sinabi, malapit na ang oras. Dapat dumating din si Ito Mizuki para iabot. Napanood ko lang saglit. Sa sobrang galit ni Ismael Abi ay kumaibat ang gilid ng kanyang mga mata, at pakiramdam niya ay nakilala niya ang numero 1 malaking tanga sa langit. President York, nawala ka na ba sa isip mo? Pumunta si Ito Mizuki para iabot. Hindi mo man lang iniisip, sino ba ang taong dapat isuko ang pagpapayo? Pagsabog, sa oras na ito, ang pinto ng pulong ay itinulak, at ang maliit na batang babae sa front desk ay nagsabing kinakabahan, hindi, ang mga taga-isla ay naririto. Natahimik sandali ang buong lugar. Ano, nandito ba ang mga taga-isla? Dumating ba si Mizuki ito para istorbohin tayo? Damn it, maaaring ang mga taga-isla dito ay nag-aanunsyo ng pagtatapos ng Business Alliance. Ang ating dakilang bansa H. Tapos na, hindi lang si Harvey York ang namatay this time, kasali tayong lahat. Pagkatapos ng maikling katahimikan, humihingal na nagsalita ang lahat ng matataas na opisyal ng Great Country H Business Alliance sa audience. Lahat sila ay parang patay na mga magulang, ang kanilang mga mukha ay namutla sa sandaling ito, at ang kanilang buong katawan ay nanginginig.
Malinaw, naniniwala silang lahat na hinding-hindi sila pababayaan ng mga taga-isla sa pagkakataong ito. Maging si Troy Quinlanlan ay may pangit na mukha, iniisip na siya ay nasa malaking problema kapag siya ay nagalit sa mga taga-isla sa pagkakataong ito. Miss Itu, Representative Miyamoto, this way please. Nang si Troy Quinlanlan at ang iba pa ay walang kamalay-malay na nakatayo sa magkabilang gilid ng kalsada, nakita nila ang isang grupo ng mga taong islang bansa na matapang na naglalakad. Ang nangunguna ay si Mizuki Ito na may suot na benda sa kamay. Sa oras na ito, itinaas ni Mizuki Ito ang kanyang dibdib, na may ekspresyon na maghihiganti siya ngayon. At sa tabi niya, isang islang lalaki na naka-kendo robe ang pumasok na nakapikit. Maputi ang kendo robe sa kanyang katawan, na may eleganteng aura ng isang pinalayas na walang kamatayan. Sinulyapan ni Harvey York ang kabilang partido ng hindi malay, pakiramdam na medyo pamilyar. Hindi nagtagal ay naalala niya na ang taong ito ay dapat makipagkita noong siya ay nasa Backwood. Kinatawan Miyamoto, kinatawan ng Martial Arts Alliance ng bansang isla. Ito ang tinatawag na suporta na sinabi ni Ito Mizuki. Tinatayang tuwing weekdays, madalas umasa si Ito Mizuki sa kanyang sarili para ipakita ang kanyang lakas. Gayunpaman, kusang mamamaga ang mukha ng kalaban. Maglakas loob na lumapit at sumigaw sa harap mo ngayon. Kinatawan Miyamoto, Nona Ito, tunay na nagniningning ang presensya ng dalawang dakilang Panginoon. Nakakalungkot na tanggapin ka. Nang makita ang dalawang taong ito na magkasama, natigilan si Troy Quinlanlan saglit, pagkatapos ay nagpakawala ng isang nakakalokong ngiti sa kanyang mukha. Halika na kayong dalawa, bakit hindi muna tumawag? Talagang tatanggapin kita ng personal. Sumalubong din noon si Ismael Abi at ang iba pa, na lahat ay may nakakabigay puri na mga ngiti sa kanilang mga labi. Bahagyang nagbago din ang ekspresyon ni Olaf Quinlanlan, at pagkatapos ay nilapitan niya si Harvey York at sinabi sa mahinang boses, si Miyamoto ang kinatawa ng martial arts ng bansang isla at nabalitaan kung miyembro din siya ng Shinto. Gayunpaman, mayroon siyang masamang relasyon sa mga miyembro ng Shinto. Tuan Tokugawa Shingan. Sa pagkakataong ito pumunta ako sa Big H Country, basically to make soy sauce. Pero hindi ko ini-expect na darating siya para suportahan. Mizuki Ito, masama ba ang relasyon? Bahagyang ngumiti si Harvey York, ngunit nag-isip ng posibilidad. Ngunit sa sandaling ito, hindi siya nagmamadaling ipahayag ang kanyang opinyon, ngunit tiningnan ang eksenang ito na may kalahating ngiti. Masyadong magalang si President Quinlanlan. Dahan-daang ibinuka ni Mizuki Ito ang kanyang bibig, na may bahagyang madilim na ekspresyon sa kanyang mukha. Ang isang maliit na tao tulad ko, ay hindi manggahas na makialam sa Great Country Business Alliance. Isang espada, tutal, ikaw, isang presidente na hindi pa opisyal na kumukuha ng OVEC, ay napakaganda. Natatakot ako na kapag pumunta ako dito ay masampal mo ako ng hindi sinasadya. Miss Ito is joking. Isang nakakahiyang ngiti ang pinakawalan ni Troy Quinlanlan. Ang iyong grupo ay ang pangunahing shareholder ng Business Alliance. Ang ating dakilang bansa H. Ikaw ang aming pinarangalan na panauhin. Sa lugar na ito, sino ang maglalakas loob na manggulo sa iyo? Magdudulot iyon ng gulo sa ating buong Great H Country Business Alliance. Habang nagsasalita, sumulyap si Troy Quinlanlan kay Harvey York, kitang-kita ang sarap sa kanyang mga mata. Pagkatapos ng lahat, si Harvey York ang nakasakit kay Ito Mizuki, hindi ang buong Big H Country Business Alliance. Siya, Troy Quinlanlan, ibinabana niya ang kanyang ugali sa ganoong kababang antas, kaya walang darating para manggulo, di ba? Mabuti kong alam ng lahat kung paano kumilos tulad ni Pangulong Quinlanlan. Nakakalungkot na may mga taong hindi lang marunong magpakatao, hindi rin marunong sumulat ng mga patay na karakter. Ito Mizuki ay may malamig na ngiti sa kanyang mukha. Kaya, natatakot ako na kailangang bigyang pansin ni Pangulong Quinlanlan ang nangyari ngayon. Ha, ang makapaglingkod sa iyo, Miss Ito, ay isang biyayang nilinang ko sa 18 buhay ko. Mukhang excited si Troy Quinlanlan. Basta magsasalita si Miss Ito, hindi mahalaga kung may kakayahan ako o wala. I will do my best for you, Miss Ito. No matter who offends Miss Ito, it offends me, Troy Quinlanlan. Humakbang din si Ismael Abi sa oras na ito, tumawa at sinabing, President. Si Quinlanlan ay isang taong hindi makasarili.
Narito, ang emperador ay gumagawa ng parehong mga krimen tulad ng mga ordinaryong tao kapag siya ay lumabag sa batas. Hinding-hindi niya babaluktot ang batas para sa pansariling pakinabang. Basta may request, miss ito. Tiyak na malulutas natin ito. Habang nagsasalita ay tinitigan ni Ismael Abi si Harvey York na may sarkastikong ekspresyon sa mukha. Lumapit na si Mizuki ito sa pinto para maghanap ng gulo. Patay pa ba ang may apelyidong York? Ang taong hinahanap ko ay may mahusay na kasanayan at malakas na lakas. Natatakot ako na hindi mo maitaguyod ang hustisya para sa akin. Kaya nagsumikap ako ng kaunti at ginawa ang representasyon. Miyamoto, mula sa ating bansang isla ng Martial Arts Alliance. Ito ay isang mahusay na figure sa paaralan ng Shinto ng ating isla, at ang young master na si Tokugawa Shingen ay sinasabing isang walang katulad na dobleng pagmamataas. Siya na ang bahala dito para sa akin. Nagtagumpay na nagsalita si Mizuki ito, saka itinuro, Harvey York, at pagkatapos ay umatras ng kalahating hakbang, kinatawan. Miyamoto, tulong. Bahagyang tumanggo si Miyamoto nang marinig niya ang mga salita, at pagkatapos ay humakbang pasulong na nasa likod ang kanyang mga kamay. Sa sandaling ito, siya ay mukhang seryoso, at sinabing dahan-dahan, Bastard suppresses the road, Armies ito is a great fortune. Ikaw, sa sandaling lumabas ang salitang, ikaw, si Miyamoto, na nakapikit at nagkukunwaring master, ay idinilat ng gusto ang kanyang mga mata, at ang aura ng buong pagbubukas ay malapit ng durugan si Harvey York ng ganito. Ngunit nang imulat niya ang kanyang mga mata, nang makita niya ng malinaw ang mukha ni Harvey York, bigla siyang nanginig ng husto. Anong ginagawa ko? Mukhang walang pakialam si Harvey York. Ikaw, kapatid mo. Ang mga kalamnan sa mukha ni Miyamoto Ishin ay agad na nanigas sa sandaling ito, at may bakas ng hindi makapaniwala sa kanyang ekspresyon. Ngayon lang niya nalaman na nandito siya para suportahan si Mizuki ito, tinatapakan ng mga tao ng Great Country H na may ilang kakayahan at nang ahas makipaglaban sa Shinto. Bagamat alam niyang may mga kasanayan ang kalaban, medyo maganda ang kanyang lakas. Gayunpaman, naniniwala si Miyamoto Ishin na siyang kinatawan ng alyansa ng martial arts ng isla, na kaya niyang durugan ang sinuman. Pero hindi niya akalain na ang taong ito ay si Harvey York talaga. Kinatawan ng Martial Alliance ng Great Country H, Harvey York. Nang makita si Miyamoto Ishin na, nakatitig, ng mahabang panahon nang hindi nagsasabi ng kumpletong pangungusap, humakbang pasulong si Harvey York, tinapik ang kanyang mukha gamit ang kanyang kanang kamay sa kailaliman, at mahinang nagsabi, gusto mong sabihin, ano ako? Agad namang tumanggo si Miyamoto. Ang eksenang ito ay agad na nagpalamig sa mga mukha ni Troy Quinlan at iba pa, na pawang-puno ng hindi paniniwala at pagtataka. Bagamat alam nila na si Harvey York ang kinatawan ng Martial Arts Alliance ng Great H Country. Pero hindi nila alam na napaka-extraordinary ni Harvey York kaya hindi lang niya natakot si Miyamoto Ishin, ang kinatawan ng Martial Arts Alliance ng Island Country, na madapa, kundi humakbang paarap at sampilan siya sa mukha. Kayong mga taga-isla, magsabi ka lang ng kaunting salita kapag lalabas at alis. Napabuntong hininga si Harvey York, at ilang saglit ay lumubog ang kanyang mukha, hindi pinansin si Ito Mizuki, na bigla ding nagbago ng kulay, ngunit malamig na sinabi, lumuhod ka. Nang hindi binibigyan ng pagkakataon ang lahat na mag-react, lamambot ang mga binti ni Miyamoto, at lumuhad siya sa lupa na may, pop. Si Miyamoto Ishin ay puno ng takot at takot para sa York representative na ito, na nagawang talunin ang apat na pangunahing martial arts alliances at ginawa ang Great Country H Martial Arts Alliance na isa sa 5 permanenteng miyembro ng Council ng World Martial Arts Alliance. Para naman kay Harvey York, na nagpaluhod kay Miyamoto nang makakita ng isang salita, lahat ng tao sa silid ay bamuka ang kanilang mga bibig. Asul at puti ang mga mukha ni Ismael Abi at ng iba pa, at hindi nila alam kung anong ekspresyon ang dapat nilang ipakita sa oras na ito. Nag-click si Troy Quinlan sa kanyang puso, pakiramdam niya ay hindi niya naiintindihan ang pagkatao at lakas ni Harvey York sa Great H Martial Country. Bagamat nagulat si Olivia Quinlan, hindi naman ganoon kagulat. Pagkatapos ng lahat, si Harvey York ay nagdala sa kanya ng napakaraming pagkabigla at sorpresa. Si Ito Mizuki lamang ang nag-react pagkatapos ng unang ulirat, sumugod siya, niyugyug ang katawan ni Miyamoto Ishin, at sinabi sa mahinang boses, Mr.
Miyamoto, ikaw ang kaluwalhatian ng ating isla na bansa, ikaw ang kinatawan ng alyansa ng martial arts ng bansang isla. Isa ka pa rin sa walang katulad na kambal ng batis. Shinto, mayroong napakakaunting mga tao na maihahambing sa iyo sa nakababatang henerasyon ng islang bansa. Bakit ka lumuluhod kapag nakikita mo ang mga tao ng estado? Big H lang. Paano ang iyong Bushido spirit? Kumusta naman ang iyong walang talo na fighting spirit? Bilasan mo, gisingin mo ako. Naduraj ang puso ni Mizuki ito, ngunit sa sandaling ito ay ibinabalang ni Miyamoto ang kanyang ulo na may ekspresyon sa kanyang mukha na hindi niya alam kung paano ilarawan. Hindi pinansin ni Harvey York si Ito Mizuki, na malapit ng gamulong, ngunit mahinang sinabi, sampelan mo ang iyong mukha. Ang kanyang mga salita ay walang pakialam, ngunit may isang uri ng pakiramdam na hindi na kailangan pang tanungin. Tatay, si Miyamoto Ishin ay hindi nagsasalita ng walang kaparirikan sa sandaling ito, ngunit sa pagkabigla ng mga mata ng lahat, hinampas niya ang isang forehand at backhand sa kanyang mukha. Mukhang may oras si Harvey York na magpaliwanag sa oras na ito, tumingin kay Troy Quilanlan at sa iba pa at mahinang sinabi, President Quilanlan, Vice President Abe. Lagi mong sinasabi na mayabang at aloof ang mga taga-isla. Sa mga tao ng island nation, magalang at magalang din kayo. Pero nagkamali kayong lahat. Ang pambansang ugat ng isla na bansa ay na ito ay isang ipinanganak na puta. Kapag mayroon kang sapat na lakas upang ipahid ang mga ito sa iyong mga talampakan, ang mga tao sa bansang ito ay ikakawag ng kanilang mga buntot sa harap mo tulad ng mga aso at humingi ng awa. Ngunit kung ikaw ay magalang sa kanila at tretuhin sila na parang tao, iisipin nila na sila ay mas mataas. Kaya para harapin ang mga taga-isla, tama na. Habang nagsasalita, sinipa ni Harvey York si Miyamoto Ishin sa lupa ng isang sipa. Hindi umiwas si Miyamoto, ngunit gumapang pataas, tinitigan ang mga mata ni Harvey York na puno ng takot. Representative York, nandito ako sa Great Country Age, just to act as a witness. Hindi ko sinasadyang magbigay ng anumang plataporma. Ang babaeng ito ay pumunta sa punong tanggapan ng sekta ng Shinto kagabi, binigyan ako ng isang halaga ng pera, nangako ng hindi mabilang na mga benepisyo, at nakiusap sa akin na gawin ito. Hindi ko alam na ang taong gusto niyang makaharap ay kinatawan ng York. Kung hindi, huwag muna akong tanungin, kahit mamatay siya sa harapan ko, hindi ako titango. You can rest assured. Talagang hahayaan ko siyang magbigay ng paliwanag sa'yo. Kastiya siyang paliwanag. Habang nagsasalita, agad na tumayo si Miyamoto, sinipa si Mizuki ito sa lupa ng isang sipa, at pagkatapos ay sinampal siya ng higit sa 100 beses. Asawa, asong babae, pinapunas ni Representative York ang kamay mo dahil nirerespeto ka niya. Ang lakas ng loob mong sigawan siya. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, maaaring parusahan ka ni Representative York gayunpaman gusto kanyang parusahan ngayon. Kailangan mong magdusa para sa akin. Maglakas loob kang magsabi ng kalahating salita, papatayin kita gamit ang sarili kong mga kamay. Habang nag-uusap, si Miyamoto Ishin ay nasa lugar pa rin kung saan hindi nakikita ni Harvey York, patuloy na kumikislap kay Mizuki ito. Ang tandang babaeng ito, hindi magandang manakit ng sinuman, saktan ang masamang bituin na ito. Sa 6 na pangunahing paaralan sa isla na bansa, maliban sa paaralang Shinto, halos lahat ng kabataan ay natagos ng masamang bituin na ito. Kahit na ang mga sword masters ng mas lumang henerasyon, may 2 o 3 sa kanyang mga kamay. Ang paglalakbay ni Tokugawa Shingen sa Great Summer ay dahil marami siyang paghahanda at halos tumaya sa pambansang kapalaran ng bansang isla sa susunod na 30 taon, kaya nagkaroon siya ng lakas upang labanan si Harvey York. At siya, si Miyamoto Ishin, ay talagang walang kakayahan. Bukod dito, buong pusong naniniwala si Miyamoto na kung maglakas loob siyang ipagtanggol si Ito Mizuki ngayon, maglalakas loob si Harvey York na tanggalin siya ng direkta. Matapos ang lahat ng ito, buong pusong tumalikod si Miyamoto, inilagay ang kanyang mga kamay sa tabi niya, pagkatapos ay lumuhad muli na may snap, ibinaba ang kanyang mga kilay at magiliw na sinabi, Representative York, pakiingatan ang mga bagay ngayon. Pagkasabi ng mga salitang ito, mas natigilan ang mga manunood. Walang sino man ang maaaring mag-isip na pagkatapos marinig ang mga salita ni Harvey York, si Miyamoto Ishin ay hindi lamang tinanggap ang parusa, ngunit mayroon ding isang mapagpakumbabang saloobin.
Sa oras na ito, tuluyang tumigil ang pagkislap ng mata ni Ismael Abi, hinayla niya ang gilid ng kanyang bibig at sinabing, Mr. Miyamoto, nagkamali ka ba? Nabalitaan ko na si Harvey York ay tatanggalin ng mga elder ng Martial Alliance of Great Country H. Siya, ang tinaguriang kinatawan ng Great H Country Martial Alliance, ay ganap na walang paraan upang pakilyusan ang kahit na katiting na kapangyarihang labanan ng Great H Country Martial Alliance. Anong kinatatakutan mo sa ginagawa niya? Ngunit iba ka, isa kang batang henyo na kayang pakilyusan ang kapangyarihang panlaban ng 6 na pangunahing paksayon ng bansang isla. Paano ka luluhod sa kanya? Habang nagsasalita, tumakbo si Ismael Abi para alalayan si Miyamoto. Ayaw niyang maniwala na napakagaling ni Harvey York. Malinaw, sa kamalayan ni Ismael Abi, si Miyamoto ay labis na natatakot kay Harvey York, marahil dahil sa pagkakakilanlan ni Harvey York. Sa sandaling ito ay ipapaikot ni Miyamoto Ishan ang kanyang mga mata sa langit. Joke! Niloloko ba ng mga Great Country H na ito ang kanilang mga sarili? Para sa masamang bituin na nasa harapan niya, ang tunay na nakakatakot ay ang kanyang sarili, hindi ang kanyang pagkakakilanlan, okay? Talaga bang hindi alam ng mga taga Big Country H na ito, o nagpapanggap silang hindi alam? Sa pag-iisip nito, sinabi ni Miyamoto na may seryosong ekspresyon, Mr. Abi, lubos akong nagpapasalamat sa kabutihang loob ninyong mga taga Great Country High. Ngunit sa harap ng Representative York, ang isang pagkakamali ay isang pagkakamali. Hindi lamang dapat aminin ang iyong mga pagkakamali, ngunit dapat mo ring aminin ang iyong parusa. Huwag mo akong akitin. Kung sino man ang manghihikayat sa akin ngayon ay mahihirapan ako, Miyamoto. Ang mga implikasyon ay malinaw. Ibig sabihin, hindi qualified si Ismael Abi na sabihin ito, kaya okay lang na sabihin ito dito. Si Harvey York lang ang mabibilang sa eksena ngayon. Sa pagkakataong ito, nag-react din si Ito Mizuki. Tinakpan niya ang kanyang mukha, ngunit hindi na siya tumingin kay Harvey York, ngunit ang kanyang puso ay puno ng takot. Ang taos-pusong pag-amin ni Miyamoto hanggang ngayon ay maaari lamang ipaliwanag ang isang bagay. Iyon ang antas ng katakutan ni Harvey York, na lubos na nalampasan ang kanyang kamalayan kay Ito Mizuki.